natong kasing-kasing, sa tibok natong kalagong espiritu, o sa tibok natong kusog. Hallelujah! Diyos, pagataygon ka, pagataygon ka, pagataygon ka. Magduol kami kanimo, Amahan, sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magduol kami kanimo, Amahan, sa pagpataas sa among mga patay. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magagaling, magalukso, magasayaw, mga kamot igabayaw. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magagaling, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, magduol kami kanimo, kanimo, Amahan, sa pagpaubos, sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magduol kami kanimo, Amahan, sa pagpataas sa among mga pagday. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magadayin, magalukso, magasayaw, mga kamot igabayaw. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magadayin, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magagaling, magalukso, magasayaw, mga kamot igabayaw. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magagaling, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Magasingit, mag-aawit sa pagmayang, magagaling, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus. Sa tanan akong asuliran,
sa padayon mo Lord nga pag-sustain sa mga sa kinabuhi. We thank you for your grace and mercy that sustains us, that strengthens us, that supplies everything ang may kinahanglan. We praise you Lord sa among kamaayo kanunay nga amo ang nasinatian. That's why Father God, we continue to lift up to you for our situation, this crisis Lord. Though there will be coming changes, but we still recognize Father God that you are the sovereign God who is in control of everything. Lord, among gisaligan ang imong wisdom sa imong pagtugot Lord ning crisis nga among mag-go through. Amo ang saligan na ikaw adunay maayong katuyuan ug maayong i-accomplish Lord dinhi sa mga matag sa kinabuhi. Labaw na sa pagdala balik sa mga tao diha sa kahibalo at imong kanimo ug sa pag-acknowledge sa imong sovereignty. So, sa Ginoo na bisan daghan mig mga butang nga gitinguha nga wala na mo masinatii, daghan mig wala maganahi. We are going through mga kalisod, labi na sa paglakaw-lakaw, pagpalit-palit. And yet Lord, you sustain us, Ginoo, imong gisakapan sa mga panglawas, and you protected us Lord from this virus. And aside mi Ginoo nga you are working sa tanang kinabuhi, labi na sa mga tao nga nagtahod nimo, naghuwat nimo ug nag-acknowledge sa imong pagka-Dios. So thank you kay God. We just also Lord ask you to speak to us in this time of studying your word. We pray Lord that you would just allow the Holy Spirit to be working sa mga kasing-kasing ang ginauna, that Lord your word will minister to us, will refresh us spiritually, and even preparing our lives for the things na maabot pa sa kalibutan Lord. And even for those people, Father God, nga naa karon padayon, nga naa sa kalisod, naa sa kahadlok, naa sa kabalaka, God, we pray that your presence maoy comfort nila, mo ilang masinatian Ginoo. And even for those people nga wala kayo nagkunahuna Lord sa imong presensya, God, may it be that this crisis also mahimong means sa pag-awaken sa ilahang spiritual needs. So God, just speak to us Lord, and this time of gathering and study, and even Lord, ministering to people who are listening, who will be watching in this panahon sa pagtuon sa mong pulong. Oh God, may be glorified in our needs, and even to those people who are in their homes. We just commit to everything. We pray for all these things in Jesus' name. Amen. Laing higayon nga magkuanta, magtuon sa pulong sa Ginoo. Just like to review a bit. We are going through na duha na ka churches, no? Nakahinumdum pa ba mo sa duha ka mga simbahan nga ato ang giton anak? Ephesus, unsa ilang problema? Have forsaken their first love. Unya ikaduha nga church kay Smyrna, unsay ilahang kahimtang? They suffered even to the point of death. Grabe ka ilahang nasinatian, no? Nya ang kakuan sila ng sitwasyon kay wala gid sila sa ari sa Ginoo nga malikay o mahawa sa kalisod. So grabehan may siguro tong hunahon pag-ayo tong kahimtang sa Smyrna, kay oftentimes when we struggle, when we go through pain and sufferings, ang atuag yung tinguhaon na mahawas, no? Ang Smyrna, grabe kayo to the point of death, and yet God did not promise na hawason sila sa ilahang kalisod. And karon in this gathering, we'll be talking about the third na church. Third na church, ang say ngalan. Third na church sa 7 churches of the Book of Revelation. Pergamum. O, kanang Pergamum, ang iyahang pinaka meaning kay married to a tower. Married to the tower. Ano yung meaning sa Pergamum? Married to the tower.
kaning kong Pergamum nga lugar, usa dis mga places nga rampant kayo ang idolatry. Yeah. Hapitan ng form of idolatry na dito. Naasa Pergamum ang temple ni Diana. Naasa dito ang center sa occult nga medicine. Hospital of same time kay religious center kanang Pergamum niya kuan siya kanang kuan gid mo na gitawag siya sa Ginoo nga seat of Satan, where Satan's throne is kanang Pergamum. So gamay review. So mo ni una nga church, di pwedeng dili ma in love jud ha. Kuan gyud na to, basigon jud nato ato. Let's try to sana help ourselves na permita ma-inlove sa Ginoo. There is a danger nga kung dili na ta ma-inlove sa Ginoo, adto kita ma-inlove sa laing butang. Mao gyud na siya tendency na to. Kay dili man pwede nga dili ta ma-inlove, no? Kita ta nang puros kita na in love. But the problem is what is the object or who is the object of our love? That's why permi kita painumduman sa Ginoo. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Kay mo ni pinaka-kuan gid sa Ginoo, pinaka-taas nga prioridad, no? And di siya musugot nga dili ta ma-in love niya. Kinahanglan ma-in love kita. Dayon, Smyrna, the suffering church. Walay saway, comment lang. Kunya amazing kayo, walay saad nga malikay sa kalisod. So katong mga groups nga somehow na-carried sa prosperity gospel, makaproblema sila aning simbahan. When they study aning characteristics sa Smyrna church, they will be going through hardship in understanding. Kaya nga naman, wala sa ari nga makalikay. Wala sa ari nga mahamugaway. Gani, gi-prepare nun sila sa Ginoo nga, be faithful even until death. Ang pabiha. So, grabe nga call sa Ginoo. And ang ikatulo, kani dako ni siyang problema. Kay inani, akong pagsabot inani ang ganahan sa Ginoo nato. Ma-in love, but at the same time living a holy life. Nagtuo ko kaning paghigugma sa Ginoo pag kinabuhing balaan, dili ni pwede buwagon, no? Hindi siya pwede sagulan. And kuan siya critical ni siya nga point sa kinabuhi sa Kristiyan, kaning ma-in love sa Ginoo, kaning magkinabuhing balaan. Kining kuan practical holiness. So ato nang tan-awon karon kaning message to the church in Pergamum. So let me read the passage. To the angel of the church in Pergamum, write, the one who has the sharp two-edged sword, say this: I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name, and you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. But I have few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who keep the teaching of Balak, to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit acts of immorality. So you also have some who in the same way hold the teaching of Nicolaitans. Therefore repent, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone, which no one knows but he who receives it. So medyo mubura siya, so dili kita ani malangay-langay, but grabe ka importante ang mga point nga kuan ganahan ako nga i-discuss. Upat ka butang atong just a simple outline. Upat ka butang. Una kay ang commendation unsay gidayeg sa Ginoo nila.
Ikaduha ang correction unsay gikasaway sa Ginoo nila. Dili dahil correction. Ikatulo ang correction. Ang condemnation, correction dayon ang consolation. So upat lang ka item just to guide nato ani. Una, ang compliment. Gidayod sila sa Ginoo. Naa sila'y asset nga God is very proud nga gikuan gid sa Ginoo sa ila. Unsa may gi-compliment sa Ginoo nila? First, let me backtrack gamay. Jesus Christ to the church in Pergamum is being introduced as someone who is holding a double-edged sword. Mao nay usas mga description. Kung imuhang basahon ang Book of Revelation, Jesus Christ is being presented in different forms to these churches. And to Pergamum, Jesus Christ is manifested as the one who is holding a double two-edged sword. Ang sa kanyang hunahuna anak, Jesus Christ, ngadto sa church, nagdala og double-edged sword. Yun yung hunahuna anak. Is Christ look gracious? Or Jesus Christ looks as a judge? So to ngano kang inana man ang picture ni Jesus Christ? Kung inyohang suwayag connect, Jesus Christ sa Pergamum na siya ganang i-correct. But somehow, when you correct somebody, unsa may basis sa imong correction? Unsa may imong basihan? Anong imong siya gibadlong? So, kung atong tan-awon sa Bible, sa laing part sa Bible, unsa nang double-edged sword, na may idea? Asang ubang part sa Bible nga nag-isgod og double-edged sword? Ang Word of God. Ang Word of God, no? Gikuan siya, gilantaw siya as double-edged sword. Ingon ang Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and the intentions of the heart. So, ang basihan sa Ginoo, siyang pag-judge kay ang Word of God, ang truth. So, what I'm sagot, ang ato ading kinabuhi diay kinahanglan nato ibase sa unsay gidiman sa Word of God. Oftentimes ang atong problema, mahimutang selective sa ato ang pagdawat sa kamatuoran nga naa sa Bible, no? Gani daghang Christians karon nagka-problema gid ana kanabang one-sided kaayo ang mga mensahe. Sige lang hisgot sa gugma sa Ginoo, grasya sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo. Kaya dili isgutan nga God is holy, God is just, God will not tolerate sin. Mao nang nagkayagaw atong church. Mana ang mga churches karon maglibog ta perti daghan na, but less kayo ang impact to the society. Gamay ra ang tao nga maka-appreciate sa ato ang insistence. Dili kaayo ta significant sa ato ang presensya. No, kay mura ra magpareha. No, kung magbisyo ang walay Ginoo, magbisyo sad ang mga naa sa Ginoo. So, dakong problema. So to the church in Pergamum, gi-remindan sila mao ni akong standard, Word of God. Ang kinabuhi kinahanglan tandi sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ang atong kinabuhi as followers of the Lord Jesus Christ, as believers of the Lord Jesus Christ, magka-coincide. Dili lang sakto ang pulong, sayop ang lihok. No, dili lang inana. Kinahanglan sakto ang pulong, sakto sa lihok. Dili pwede ang pulong lang, no? So kinahanglan mabasi nato ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. When the scripture speaks of God's word as double-edged sword, kinahanglan sa natong ma-connect kinsa man sad ang embodiment sa Word of God. Kinsa ba nag-embody sa Word of God?
Hinungdo ba mo sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kinsa man na siya? Ha? Jesus Christ. Jesus Christ is the embodiment of the Word of God. That's why ang scripture nagsalig na to, imitate Christ. Kinahanglan ang atong kinabuhi mapariha sa kinabuhi ni Jesus Christ. That's why ang goal sa discipleship, ang goal sa Christian living is to be like Christ. Mao sa na ang goal sa Ginoo nato. That's also the goal of the Father to every children nga iyaha. Nga ato ang kinabuhi mapareha sa kinabuhi ni Jesus Christ. No? Let us then mirror our lives through the Word of God. So, review gamay. Musta man ang ato ang kinabuhi. Itandi sa pulong sa Ginoo. Naigamay hagit, no? Dinhi magka-problema ang daghan. For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of the soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intention of the heart. O dinhi nagka-problema ang daghan. Usahay, dili usahay. Most of the time, ang inibasa na to Bible, ma-reveal ang ato ang tinuoray nga batasan. Tinuoray nga timuha. That's why ang daghan na karon dili na gyud ang gilaay nagbasag Bible. Kay every time basag Bible, ma-corrected man. Every time basag Bible, mabadlong man. Na often times kanang koreksyonan ta kanang badlongon ta, mura na siya irritating niyo. So it might be nga di ta ganahan basa Bible. Kay ma-reveal ang intention sa ato ang kasing-kasing. So, Christ is the Word of God. To the Pergamum, to the church in Pergamum, ingon Jesus Christ, I know where you dwell, where Satan's throne is. Kani siya, kinahanglan ginita ko kay research. Kaya nga naman, nga nun ingo ang Ginoo nga Satan naa nila. Ang trono ni Satan naa nila. Tinuod nga, ang trono ni Satan na dito. Before, ako og gining giswayan og search. Naagi throne of Satan. Naagi siya edifice na throne of Satan gid. Purma gid throne pagid kana. Kunya kana karon throne of Satan sa una dito na sa Turkey panahon during panahon. But atong during sa Nazi, atong World War II, kanang throne of Satan gidala na sa Germany. Very interesting na siya nga kuan na research na doon na gid actual nga throne of Satan. Hindi siya actual, no? Aside from the kuan, the fact na ang Pergamum kay perti yung daghanang idolatrous nga mga teaching of kuan kanang entities, daghan na sila mga gods dito ba, but also kanang giingon ni Jesus Christ nga naa gid ang trono ni Satan kay literally naa sa giling ana sa research atong research. But anyway, usas mga gi-comment sa Ginoo kay this believers nga nasa Pergamos, naa sila dito sa presensya, giduol kayo sa presensya ni Satanas, and yet they stand firm. Amazing kayo na siya nga kuan sa Ginoo nga commendation. The commendation gisulti sa Ginoo, and you hold fast in my name. Oo, kaya imagine, kung sa kalisod ng naaka na puyo sa daghang demonyo. Kung sa pressure, ana ba? Sa atong kayong lugar, ganun nga. Na yung mga lugar ha, sa Cebu City ha, na makaingon juga, isura kuya na ng lugar ha, paita ng lugar ha. O, nadyo tayo
naagi mga kuan ha, mga murag sa tawagan na stereotyping ba nga ibraan ba nimong lugar? Betan, dulo, kung saan nga sikat nga lugar. Di ba naay murag mga atong ibraan ba sa lugar? Sa una, Hongkira o usa man siya, usa man nasikat man ang Hongkira. Pasil, Loriga, inana ba? Inana ang lugar ba? So, sa diha makabaluta, unsay klase sa kahimtang nila, makaano ta, paita ka ikaw na puyo ta diha, no? Inana ba kung betan, Christian ka niya, tuwa ka sa lugar nga pitindagahan ng dugas, alupis. Christian ka, mo anak ka, paita no? How much more you are living in the midst of naadyo ka sa trono ni Satanas. Kung sa kakalisod mo, kinabuhing anak sa Ginoo, anak, no, nga sistema. And yet, ang combination sa Ginoo, you hold fast in my name. Grabe yan, liguna ni mga tawanan. You did not deny my faith. Nga nung kuha na sa Ginoo, gimension mo gina, kay dunay dako kay nahitabo dito. Kay ang sunod, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. Ang nahitabo diha sa Pergamum, during the time of Emperor Domitian, ang mga leader sa simbahan, gipangpatay sa Roman Empire. Kunya, dadon gyud nila sa public. Pati yun sa public ba? Para i-challenge ang mga Christian pag-deny sa ilahang pagtuo. Kaya ni si Antipas, kung inyo ni siyang i-google search, kung giunsa ni siya pagkamatay, kung ano siya kanang doon na sila dito dako kaayo nga bull nga statue, kanang bull nga statue, kung ano siya, halo ba ang sulod? Nga nanay, mura na siya dako kayong figurine ba, pero bronze na siya. Kani si Antipas, kay wala man niya gidinay Jesus Christ, gibutang ni siya dito sa bronze nga statue sa sulod niya, gihalingan, gipabaga ang statue hangtod namatay si Antipas nga mura ba siya gilatan ba, pamukalan ba dito niya, naasa kadaghanan. Kunya ang challenge ato, para dili mo mga matay, deny your faith. But these believers in Pergamum did not deny their faith. Di-comment sila sa Ginoo. Grabe yung kuhanan ng mga tawanan. Usas na observation nga murag na-amaze kay ko. Nganong wala man niingon ang Ginoo, hawa mo diha, nasa tanas diha. Are you not also wondering? Why did God did not command the believers na get out of Pergamum? Ma-infected mo diha, mga matay mo tanan diha, matakdan mo sa idolatry diha. Pero nganong wala may inana? No? So, kung sa kayo buti ko sa buti. Ana. Nagtuo ko that God, ganahan siya, mubarog ka, ngaligpon sa pagtuo, bisan daghan ang kalisdanan. Labi na daghan ang lahi mo ni nga kalisdanan, kuan man nila ha. Persecution man ni. Dili mo ni ordinaryong hardship, no? Can you imagine life and death ang meaning sa imong Christian faith? Wala na sa Pilipinas ha. Most probably dili ta kasabot ani dinhi sa Pilipinas. Kaya wala may life and death sa atong pagtuo dinhi sa Pilipinas. So China, China, makasabot siguro sila. Kaya sa China karon, di pang binulis ng mga simbahan, prison ng mga pastor. Grabe kayo dito, kuha yun. Kanang the government is against your faith. Kung Christian ka dito sa China karon, currently. Grabe kayo dito, luoy kayo mga Christian. Naagoy nag-post na what can you say to the suffering believers in China? Kay mura magluoy jud sila, no? I-comment lang ko nga ako lang gitaypan dito na many of them have died and yet they are not raptured.
Naamong goy tinuhuan ron nga nikatap sa Christianity ba? Na kung nidawat ka sa Ginoo, ilikay ka sa kalisdanan. Dili ka moagi sa kalisdanan nga gi-describe sa Book of Revelation. Anyat kaning Pergamum, gisuwat siya, gi-address siya to the church who is facing persecution and even death. Nya wala sila sa ari sa Ginoo nga malikay, luwason. Wala gani sila, wala gani nagsuggest ang Ginoo nga hawa. Para di ka maamong anyat gi-comment sila sa Ginoo. You are standing firm in my faith. You did not deny my name. Bisan og naamoy kauban magipatay. Grabe ha. Wa ko malugid og kanang mapariha bataan ni. Kaya ako na obserbaran, COVID lang atong kontra, wala na. Yayay na ta. Pwede dyan na to hadlo ka matay do. Hadlo ko kabalik nga no din na siya. Murang sa taghang bugiro kay no, kanang mingon ta nga dita hadlo matay. But for the sake of discussion, inani lang. Kung makalikay ka sa COVID-19, mamatay ka dili. So, pwede guro, i-add ni sa inyong kuana, i-add ni sa inyong pamunahuna. Because oftentimes, we really love our lives. And sigurista na kita, no? Sigurista na kita, most probably, ini ka June 1, di pa mo mo-appeal kay maliguro pa, no? Maliguro pa nga di mataptan. O di pa mo mo-appeal. Sa inyo ang ka-careful, di mo mamatay sa COVID-19. Kay careful man kayo mo. Pero for sure, mamatay dun. Di ba? Basin mas ubaw atong kamatian. So, mupili lang guro tayo kung sa atong kamatian. Ha? Mupili lang guro tayo. Ato sa gununaon nga, practical ba ning ato ang respond to this threat, no? Kay mamatay man jud ta. Kunya, kung sa mga klase kamatayon mo ganahan di. Kung di ka mamatay COVID, nya maabtan ka anti-Christ. Basin dili ka kapagawa sa imong pagtuo dito, basin mo kompromiso ka, basin mahimo kang Pergamum. Kaya di ka kaagwanta sa pressure. You cannot eat because the government will be controlled by Satan. So, ano lang, dugang mga gamay na info sa itong pangunaon na. Makalikay ka COVID, most probably, tungkol sa imong ka-careful, makalikay ka, but taas juga ito chance na mamatay kita later. Kung dili ta maabtan sa Ginoo, mamatay kita. Naagitay rason nga kamatyan. Wa ajoy dili mamatay na to. Unless mag-abtan ta sa pagbalik sa Ginoo, mura na ato ang konsuelo. No? So, inani ang akong ganahan na itong saltan. In the midst of our suffering, unta, ang ato ang pain of suffering, mahimong kuhan sa Ginoo. Nabang madayag ka sa Ginoo ba? No? Mahimot ang witness sa Ginoo diha sa ato ang kalisdanan, diha sa mga kapaitan, and bisan siguro sa atong kamatayon. Mao guro na ato ang kunaon-naon guro idugang ba sa ato ang mga tinguha na if we die glorifying God. And if we are going through pain and sufferings, we suffer because we follow Christ. Na may laing butang, pwede na ito maantosan. So, grabe commendation ni na church. Dili ni basta-basta pagtuo mga tohana. No? Na ako'y ganahan i-highlight. You did not deny my faith even in the days of Antipas. Si Antipas, mura ba gi-showcase ba sa Ginoo ba?
Mura ba ang Ginoo ba proud kay siya sa kaning tawhana ba? Yahang gi yahang gi kuan. Yang gi mo ang listen Antipas. Sa Bible magud, dunay duha ka incident nga gi-showcase sa Ginoo. Ang first incident kay si Job. Kana bang gi-promote na sa Ginoo ba? Ang iyang kinabuhi, gipaila siya sa Ginoo. Nga faithful. Oh, si Job. Ikaduha, dili gid siya direkta nga gi-promote sa Ginoo, pero ni barog Jesus Christ. Nakainudo mo sa incident nga tungod sa courage ni Stephen, nakita niya ang langit. Jesus Christ nagbarog. Ngano ni barog Jesus Christ? Ang sa Bible gid ang istorya, Jesus Christ seated in the right hand of the throne of God. But during the death of Stephen, nakita ni Stephen Jesus Christ nagbarog. Kung ano nagbarog mo to? Sa mga higayon na ba, kanang mabarog tabi. Mga tan-atag sports, di ba? May mga higayon nga murag makalaya. Kung ano man na. Di kalipay. Di kalipay nimo. So, kini Antipas, sa iyahang kamatayon, God is proud. So, dara, katong naglikay-likay o kamatayon. Magpili ka unsang klases kamatayon imong ganahan, but siguro God is applauding you. Di kay mamatay lang ta, way hinundan. Walay. Murag uwaw kayo ang kamatayon ba? Marang, mahibulong ang mga tao. Muna matay ito siya, kalagsik pa ito. Nana ba, lain kayo paminahon. Murag ba, way hinundan nga kamatayon, way rason nga kamatayon. So, dugang gamay, no? Gamay lang pamunahon na. Di juta makalikay ang kamatayon unless unless Christ comes, nabuhi pa ta. But kung dili na siya, kung wala tayo labot pa ng mga panahon na, mamatay juta. But ang dasig sa Bible, die glorifying God. Die sa paagi nga ang Dios mo-promote, mo-upload nimo, mo-dive nimo, i-showcase ang imong kinabuhi. Mao guro nato sa naon, no, di kay sobraan ta di kay likay. Sobraan jud di kay likay gyud, no? Yan nahibulong ang taga-Pasig, sige likay-likay. Pag testing na positive na noon. Sa so, nay nag-post anak kanang ano na positive to siya, buong gawas-gawas. Ako lang i-commentan. Testing kit positive daan. Di ba ka na masya ka? Huwag kayo gawas-gawas ha? Pag rapid test positive, perfecting guula. So, naun sana istorya ha. Ha? So, inana. Ang Ginoo gid mo upload gid siya, no? Pero kanang pag-upload sa Ginoo masinatian na nato kung we are willing to go through. We are willing to suffer for Christ. We are willing to even die for Christ. At daghan kayong mga news item karon sa in the body of Christ nga kuan katong nag-antos ba ang mga believer ba, like mga kuan ni siya mga news item gikan sa Middle East, gikan sa China, gikan sa mga komunista nga nasod, kana bang Christians ba nga nag-antos. And when I makadungog ko sa balita, nakoy gamayng suya kay literally gid ilaha man sinatian ang Bible. Kana bang it has been granted to you not only to believe in Christ but also to suffer for Him. Kita ang Gudilis Pilipinas nagtuo ta sa Ginoo. Oftentimes we are very proud sa itong pagtuo. We are very proud ng membro ta ng simbahan na. But dili ta ka-relate sa Kristohanong kinabuhi. Wala tayo sa relate. Mutana ko ninyo. Nag-antos ba mo tungod kayo nagtuong sa Ginoo? Anong kinahanglan na siyang
ato ana siya ma-absorb. Ang Bible mo nag-ingon. Ingon Jesus Christ will. You will surely suffer. The world will hate you because you are my disciple. But ay pasabot, kung Christian ta, kung nagtuo ta sa Ginoo niya, wala tay opposition. Walay tao nga mukontra nato. Nindot ra atong kahintang, naglakaw-lakaw lang ta, daghang kay tag amigo, daghang kay mo smile nato, nya wala sila kaila nato. Wa kay balo nga Christian na ita, dako na siya problema. We are not reflecting the kind of life nga gi-desire sa Ginoo. Kung nagtuod ko, mao gini standard sa Bible. Christians are suffering. Sukat ka na sa una. If our Lord and Savior suffers, ang mga believer diay kay maghayakan. Mao gini dako kay mga tana. Kung ang ato ang Ginoo nga mangluluwas nag-antos, ang mga believer kay luwason sa pag-antos. Di madawat na siya theologically na concept na pamamahuna. So katong mga kung naaguro mo yung mga kuano, Christian friends diha na naa sa prosperity gospel, wasan na yung taon to ninyo. Luoy kay na sila. Kung maabda na sila sa the very last of the last days, makuha na sila, sila ang kandidato sa mabugnaw ang gugma. Sila ang kandidato sa mubiya sa pagtuo. Imagine ha, mauna yung imong gituhuan yun. Kunya, wala na hitabo. Mo sa may bation yun. Complaint sa Ginoo. I have few things. Few kuno. Yung Ginoo, few. Buti mo sabot, bisag few, bisag gamay ra na yung diferensya, di ko ka madawat sa Ginoo. Tiwanin ninyo ha? Ginoo yung gisultihan ni. Bisag gamay ra depekto imong kinabuhi. Sa tabangan sa Ginoo, dili na siya okay. Willing silang mamatay ha? Anyat dili sila okay. I have few things against you. Kung sa mga few things, you have there some who hold the teaching of Balaam. So, kamong naadiha ro naglibog, open your Bibles to Numbers. Pagitaan nas Balaam asa sa istorya na, no? Who keep the teaching of Balak to put a stumbling block before the sons of Israel to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. You also have some who in the same way hold the teaching of Nicolaitans. Na sila yung problema. Una, kailan mo ni Balaam? O ni Balak, istorya. O Numbers. Kahinom naman ni istorya ha? Itong donkey ni istorya. Tingog. Nga naman, si Balak, Moabites, king of the Moabites. Ganahan siya nga iyahang mapildi ang Israelites. Si Balaam, usa ka propeta nga nay abilidad nga pwede mo tunglo. So si Balak, niadto ni Balaam nga iyang ipatunglo ang mga Israelites. Hindi mo masugot ang Ginoo. Hindi mo ang Ginoo. Never curse what I bless. You bless them. Karon, ni-insist diya gid ni si Balaam ha? Ganaan gid siya makakwarta doon. So, pag adto na niya dito, ang donkey wa ni lahos, ito yung sakyan. Wala ni hunong ang donkey, nilupog ang donkey. Gidagmala ni Balaam, nitingog ang donkey. Unya, warning nga sa anghel, never curse the Israelites. Bless. Pero later, si Balaam, itudloan niya sa Balak kung saon paagi ba nga ang Ginoo masuko sa mga Israelites. Ang gitudlo, stumbling block. Wala gi curse, pero gitintal ang mga Israelites. Kung sa istorya ani, gipadal-ag mga babae ang mga Israelites. Ang mga Israelites nagmingle sa mga Moabites, naganoy sa sexual immorality,
Unya sa ilahang panahon kanang sexual immorality o religious faith partner gina siya. Kuang gina siya, kauban gina siya. Shocking kay nga history. Religious sa una, religious activities na gina sexual or hindi. Basta mga kuan, mga karaang istorya ba. So mo na shortcut na explanation. Wala na curse ang mga Israelites, but Balaam, gitudluan niya si Balak, inaniya, pagtiknik. Tintala ang mga Israelites to participate in idol worship. Ang teknik ato, ipadalag ko mga babae, sexual immorality. Ipampili ang mga gwapa kayo, mga contestant sa Miss Universe. Itintala ang mga Israelites. Mingle. Hunghungan na yun. Idol, hanggang nadala sa idol. Kaya sa una, kuyaw kayo ng religious activities, pero medyo nang ihalad ang pagkaon. Di ka kasugod o kaon, dili mo ihalad sa iyong hanggan. Nakuha siguro rin siya, kanang sumpay sa istorya ba? No? So, kuhaan ko rin, disco-disco, naon sa ta? O, ano ba? So, naa ba ka rin sa itong panahon karon no? Ha? Pista. Later. So, sunod, taon lang, pista lang, ginamapugan ang dautan. Nicolaitans. Kay number mo, unsa man ni Nicolaitans? These are religious leaders ng ilahang dating kay mga amo. Mga busbus ba sa simbahan? Di yun. So ko yung ginawa na yun, kanang busbus sa simbahan. Pastor ang dating busbus. Di pwede na yun. If you want to be great in God's kingdom, unsay suggestion? You must be a servant of all. Kaya nga naman, it is being modeled in Jesus Christ. Christ the Lord serves. Nga karon. Buhos na nung ka, mga na Nicolaitans. No? Di lang kita mag-isgot ng mga specific na kinaraan kayong idolatry. Kay, sayon kayo ni sa santo sa kung panahon karon. Modern day. Sa kalibutan karon. Ang idolatry o ang bang kuan sa religion ra ba na makitan, sa religious activities ra ba na makitan. Si John, careful kayo siya para dili na ta maglibog. Dili ta maglibog ba pagsabot. Para dili na ka maglibog pagsabot. Unsay ang ayan mo bantayan sa kalibutan as you follow the Lord Jesus Christ. Ingon si John, do not love the world or the things that belongs to the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him, because everything that belongs to the world. Unsay shortcut ani? Dili lang religious idolatry atong gisugutan ani. Ang worldly kay sa una gud religion integrated naman na sa society ang practice sa religion. O ano man kay na siya kanang dili na makakabantay kung unsay religious o unsay casual, wala na sa unang panahon. Karon medyo naatay murag kanang separation, pero kuha na obvious na kay na siya, no? So para madali ang atong pagsabot, do not love the world. Obvious kay na siya, unsang world dili gugmaon. Mga butang sa kalibutan nga dili himaya sa Ginoo, mga activities sa kalibutan nga dili makapromote sa plano sa kabubuton sa Ginoo. I have few things against you. Faithful kay mo, you are willing to die, and yet you are compromising. Dili pwede.
Be perfect because your Father in heaven is perfect. Bisag gamay lang imong dipikto. Di pwede. Dinhi magka-problema ang daghang believers nga one-sided. Katubang focus kayo sa gugma sa Ginoo, grasya sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo. Naamgoy inana gid ron nga simbahan. Dili kay mo kunahuna ba nga importante kayo ang godliness, holiness. Dili pwede. For God, your faithfulness, even if you are willing to die for the Lord Jesus Christ. But if you have something wrong in your heart, in your lives, dili siya pwede. Dili pwede maubos sa Ginoo ang iyang standard. Ang lima niya sa holiness. Dili na siya pwede. Think twice. Nganong dili na pwede? All over the Bible, both Old and New Testament, God is very particular in holiness. Indeed, Isaiah 59, 1 and 2, indeed, the Lord's hand is not too short to save, and His ear is not too deaf to hear. Kuya kay Isaiah, ana Isaiah, ang Ginoo ha, dili na ka ng dugay mo react. Dili na siya, mubog kamot nga. Dili mo tabang na yun, di na siya bungol-bungol, nga di mo kadungog. Dara ang problema. But your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have made Him hid His face from you so that He does not listen. Grabe ka particular ang Ginoo sa holiness. Nindot ng gugma sa Ginoo isgutan, nindot ng faithfulness sa Ginoo isgutan, nindot ng grasya sa Ginoo isgutan, o kaluoy sa Ginoo ang isgutan. But don't be one-sided. God is holy. Nya ka ng holiness sa Ginoo, asang taasa. Dili na pwede paubo sa Ginoo. No? That's why God will be working. Usan is mga purpose nga nung mo go through taong tribulation. Nga ang Christian, kinahanglan mo go through kalisdanan. Because that's the time to purify our hearts. Mo na tool sa Ginoo to perfect us. Mo na mura na siya acid test. Mura siya kayo nga mag-purify sa gold. Kanang kalisdanan. Obvious kay na siya ang believer nga walay kalisdanan. Perting huyama na sa pagtubo. Perting karnala na. Kanang Christian ka niya, wala kay kalisdanan. Huyang medyo kay ka. No? You are not growing. The writer of Hebrews, towards the conclusion sa iyang book, inun siya, pursue peace with everyone and holiness. Without it, no one will see the Lord. Without holiness, no one will see the Lord. So, unsay buhaton sa Ginoo? Daghan makitag tendency din sa kalibutan nga ma-fail. So, unsay ang buhaton? God will purify us. Mao din na iyang katuyuan. Kung yun siyang basahon before ani, kaya naghisgot niya siya og discipline. Ang anak sa Ginoo, iyang disiplinahon. Ang katuyuan, holiness. Saan pag-correct? If we fail, saan pag-correct? Simple kayo ang suggestion. Usa lang, repent. Therefore, repent. Kung sa ganyan ng repent, sa inyo ang pagsabot. Ang hinulsol, grabing brighta sa katolikoan. Appreciate nyo ko anang hinulsol sa katoliko. Kanang pag-define ba? Ilang mo ang kanta? Kaning repent. Ang sala gidung kanamo. Darang repent ay dili na mag-usap kami. Mo na repent. It is your decision na dili na ka mag-usap, mutalikod na ka. Mo na repentance. Ang Christian ba kay dili lagi inon ang batasan. Nagsigig, salig,
Pasayloon lang ito sa Ginoo, pasayloon lang ito sa Ginoo. Okay ra lagi ang Ginoo. Minsan mo dahil katulog na to, anak. Na okay ra ang Ginoo. Di okay ang Ginoo, anak. Repent or else I am coming to you quickly and I will make dako kay problema. Dako kay problema. Can you imagine God will be against you if you do not repent? But God is very particular with holiness. Na di siya mo concede siya ang standard na kung dili ka mo concede sa imong standard, God will be fighting for you, against you. Di ta ka-imagine, anak. If God is, ang Bible ay gingon, if God is for us, who will be against us? But what if God is against us? Kinsa may mulaban nato, who will be for us? Dako na siya problema o mabali. So therefore, repent or else I'm coming to you quickly. Hala, ang Ginoo, dili bigid sa ganahan ng maglangay ta. Dili bigid sa ganahan nga madrag pag-ayaw nga to kinabuhi. Ang Ginoo, ganahan bigid siya nga, dali. I will make war against them with the sword of my mouth. Allah, kuyawa biyaan eh. Asa ang picture ni gawas ang sword sa baba ni Jesus Christ. Asa ang picture na? Nana dito Revelation chapter 1. Nagdilaab ang now Jesus Christ. And out of his mouth, gawas ang daghan na siya picture, daghan na siya mga meaning. But for sure, ang word, ang sword nga digawas sa baba Jesus Christ is the word of God. Dili kinahanglang sword na actual, kay with just a word, with just a single word nga isulti sa Ginoo, mahitabo man na siya. That's why Satan, breathe lang gani ang ikuan ni Satan. Ang iyahang ang pagpatay ni Satan, ang pagpili ni Satan, breathe lang sa Ginoo. So inana, no? Dito maghuwat, God will be fighting against us. And for sure, if God is against us, ibalo mo, unsa kay posibleng mga circumstansya if God is fighting against us? Unsa kay posibleng maagian nato? Problema, lisdanan, sakit guro, disiplina, no? So most probably, kining if lang niya kay nang tuong ko nga maminaw bitaan ni, nang tuong ko nga mo-respond bitaan ni sa Ginoo, musulod bita sa Ginoo. So if lang, if God will be against us, mao guro na yung mga higayon guro nga makalisod-lisod ka. Dili tungod kay we are following the Lord Jesus Christ. We are going through sufferings and hardships because God is disciplining us. Because God is against our ways. Mao guro daghang kay problema. Kisay daghang problema diha ron ninyo. O tanawa, analyza nganong nagka-problema. Unsay rason sa problema. Kaya dali kay na masabot. Kung testing ba na sa itong pagtuo or correction sa ato ang kinabuhi. Ha? Basta kay sayon kay Samson. Sayon kay Samson. Lastly, the consolation. O unsa may atong mapaabot gikan sa Ginoo. Faithfulness na adyo na reward. Dito na mo kuha ng Ginoo eh. Bible gani, kuha ng gani. Hatag lang kang tubig. Dili ka makames sa imong reward. No? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ang pinaka-importante din nga kasabot sa plano sa Ginoo. Walay lisod sa plano sa Ginoo. Dali kayo masabtan ang plano sa Ginoo. Reading the Bible makahatag og pagsabot sa plano sa Ginoo. Aside from the prophetic words, sayon lagi ng Bible. And even prophecy, madara sa sabton, madara sa tunan, no?
Madarasan o pugihan. But majority of the Bible, ito na juga, basa, dawat, mo ano gina. Di na kinahanglan og genius or scholars nga mo-explain nimo sa kabubuton sa Ginoo. Obvious kay na siya. Simple kaayo ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. And kung doon na magani dili masabtan, no? Kung doon na dili masabtan, unsa may buhaton? James 1:5. If any of you lacks wisdom, he should ask of God, and God will give it generously. Simple ra sad kaayo. Mangayo ra sad sa Ginoo. Di kita lisod-lisoron sa Ginoo. Ask God. Ang sarong ni Lord. To him who overcomes. So, gamay highlight. Ang gisaaran sa Ginoo nga makasinati siyang saad. Dili itong nidawat niya. But are the overcomers. Katong nidaog sa kinabuhi. Katong nakalatas. Muna God will make it sure. Basi naglibog mo ani. God will make it sure nga makalatas mo. If you are God's child, makasiguro ka if God will make you through. Nga katong gi-expect sa Ginoo nimo nga makakinabuhi kang balaan, nga ma-inlove ka niya, God will bring you through. Kung dili ka willing nga mo submit atong tinguha sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, tagaan kag mga circumstances sa Ginoo so that your heart will be drawn to Him. Ang saad sa Ginoo dili sa mga kuyang. Mao ni bantayan later mag-istorya ta na naay mga special kayong saad. But sa Pergamum, to him who overcomes, o unsay mahitabo sa overcomer. I will give him some of the hidden manna. Ay, libugan. Istorya sa mana, naman na naman? Mana. Ano sa mundong mana, Bi? When the Israelites went out of Egypt, naa sila sa desert, o sila makaon. Yun sa sila pag-provide sa Ginoo, ipauwanan o mana. Ang word nga mana, ang meaning, ang buti pasabot, what is it? But masabot ka ng mana, ang word nga mana, question na siya, what is it? Was la kabalo, di pa ma-explain. Basta kay ngaon sila ato. Tagaan, he who overcomes, he who pursues God's will, nakabuhat sa God's will, ang saad, I will give him the hidden manna. Sa New Testament, na may mana nga gisgutan? Ha? Na may mana sa New Testament? Naguro eh. Dito no. John chapter 6. Kaning John chapter 6 verse 30. Kaning usa ka John chapter 1. Chapter 6. Mo nang time nga Jesus Christ ito bang nasigi pakaon ba? After atong nagpakaon, milagro, yung ina mga tao, ay, sunod na pa man ako, kay kakaon man mo. And oftentimes, sumawag rin na rason sa mga Christians. Nga ano, nidawat sila sa Ginoo. Nga nahimo sila evangelical, nahimo sila protestante, kaya nakadawat sila sa nindot kay nga mensahe, nga siya, kung madawat ka sa Ginoo, musabat ka sa pag-ampo, makadawat ka o ginabuhi walay katapusan. Manindot yung kinabuhi, mawag tayong problema, makwartahan ka. No, 10 times ang atong giapas sa atong pagkakristohanon, ang mga nindot kabutang atong madawat gikan signo ang mga panalangin lang. Ya kung mao ni rason nga na Christian ta, pag inulsol din ta, dito ta inana kinabuhi. Ma-frustrated juga gyud. Mao na imong una-una karon, you become a Christian because ayahay ang Christian nindot. Na isaad ang Ginoo nindot, but most of the saad dili masinatian dinhi sa kabutana. Most of the saad sa Ginoo. Ang mga nindot ug dagkong butang nga gisaad sa Ginoo, dili na to masinatian sa atong lifetime. After. So, in Jesus Christ, I assure you,
Moses didn't give you the bread from heaven, but my Father gives you the real bread from heaven. For the bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. So, unsam din ang bread from heaven, mana? Ha? Kinsa ang bread from heaven? Ay, si Jesus Christ. I am the bread of life. I am the manna of life. No one who comes to me will ever be hungry, and no one who believes in me will ever be thirsty again. Ano man dito sa Revelation, hidden man mana. Ano hidden man ang mana? Can you imagine nga mga Christian sa kadakong pribilehiyo nga kadiscovery ta Jesus Christ? To the world, to the ungenerated individuals, katong wala pa magtuon sa Ginoo ba? Jesus Christ is a foolishness. Kani atong pagtuo to the world, it is foolishness. That's why later, towards the end of the human history, i-eradicate niya atong faith. Kaya nga naman, very irritating. Kita mangod mga believers manggod, kamantay mo anong irritating ta. Usually manggod ang mga Christian, ibig agi ang mga problema, dali kay mingon, ang Ginoo mo tabang, kalma lang. Kabalo mo nga, kung imong istoryahan ang tao nga walay Ginoo na maglagot ang mga pulungan, kanang imo siyang kalmahon ba, ya wala siya concept of understanding nganong kinahanglan siya mo kalma. Kaya wa mo siya pagtuo, but kita nga naay pagtuo diya sa Ginoo, inig-agi na to og mga kalisdanan o mga problema sa kinabuhi, ini-comfort na ito gikan sa pulong sa Ginoo. Manindotin ato ang kasing-kasing. But sa mga tao nga walay pagtuo, masuko na nimo. That's why it is hidden. Christ is hidden among the unbelievers. Di sila kasabutan, di sila ka-appreciate sa itong pagtuo. That's why, nanong critical kaya itong presensya during sa mga kalisdanan nga maabot sa future, nanong critical kaya itong presensya? Because we shed life and hope to people who are in desperation. Hindi kahitabo ang book of Revelation, kinsa may mo istorya nila. Kinsa may mo explain nila. Kinsa may magiya nila. Nato sa kamatuoran. Kita. So, Christ will become a reward. Nam sa kanta na, no? Christ is my reward. To a believer, ang pinakadako nga reward dili nang makasulod sa langit. Usahay ba mga tao ba atong sangyawan, atong paibugon og langit. Ay ato nang koreksyonan. Ayaw paibuga sa langit. Dili nato sila paibugon sa langit. Ato sila paibugon sa Ginoo. Kay kanang langit, pakapin ra na rin. Pakapin ra na sa istorya sa tong pagtuo. Christ is the meat. Christ is the center of our message. Ikaduhang reward. Apa ni dili na ko explain, iwasan ko kasabot. I will give him a white stone and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it. Amot lang. Inanglan pa ko daghang tuig pag-research ani. Pero ang nindot guro diha, tagaan og new name. Ang imo habang old name karon, panalitan. Imo namo kay pangalan karon no. Unsa may caption ana imong ngalan. Panalitan. Ilroy, asa na sikat si Ilroy? Ana ba? Kara, kung unsay nakasikat ani Kara, unsay story behind Kara. So, ang atong mga ngalan, nani mga story, nani mga old story. Labi na katong wala nagdako sa Christian nga family. Nya, you encounter the Lord Jesus Christ and you receive and you accepted the Lord Jesus Christ. Mausap ang storya. Pero magpabilin tong karaan ng istorya nga sikat ka sa imong komunidad. Dayon i-introduce nimo sa uban mo ana din. Kaila ka tong Jewel? Jewel ka tong. Di ba ang mahinumduman dili ang mga nindot. Kahinumduman ano mag-istorya ta mag-isgot. Ang mahinumduman dili ang mga nindot nimo kay nayahan.
ang mga depekto nimo mo oy katong ang looy jud kanang depekto physically. Physical defect ba? Katong puan, katong bungi lagi. Luuyan taon, makuhaan in taon, sana eh. So, naay ni sa ato ang mga daan nga ngalan, naay nakakabit ani. Mga bati. It might be nga, di mo ganan disgutan ang mga kinaraan yung kinabuhi, bati. But, God promises us na ay new name, no? Na ay bagong istorya na ito kinabuhi later. Na inindot ani. Ato lang ni sigurohon nga gatuban ako sa Ginoo natin inindot nga istorya. No? But Christ will work on it. So duha ka reward. Dili siya reward to those who believe in the Lord Jesus Christ. This is not for the ordinary believers. Kaya ba mo nga, ang Book of Revelation, wala siya gisulat para sa mga ordinaryo nga Christian. Gisulat siya to the servants, to the bond servants. That's why, lisod kini sa sabton, kay special mga tawag i-addressan ani. So kung casual lang yung pangunahuna sa mga Kristohan kinabuhi, when you read the Book of Revelation, kinahanglan dito mo submitar sa pagmuton sa Ginoo for us to gain a deeper understanding sa Book of Revelation. It is addressed to the bond servants, dili sa mga casual nga believer. Mo ang istorya na to, kaning pito lang ka churches daan, klase-klase ni mga believers ang atong isgutan, klase-klase kahimtang sa Kristohanong kinabuhi, ang level of the Christian life or sitwasyon sa Christian life. These are the reward to insay taga-ag reward ani? Kung ang imuhang pagka-Christian karon, nahimo lang ka Christian because there was a time that you accepted the Lord Jesus Christ through a prayer. Na maula na yung kahimtang karon, grow up please. We need to grow up. We need to deepen our relationship with the Lord Jesus Christ. We need to strengthen our love for the Lord Jesus Christ. And karon ang atong isgutan, we need to live a holy life. Hindi mo sugot ang Ginoo. Bisag 99% pa ng imuhang maturity sa Christian life. Naka-depicto. Few things, then you are alright. Let's pray. Father God, we just thank you, Lord, for your reminder. Salamat Ginoo sa challenge. But of course, Father God, we are asking for your power and for your grace, Father God, to be working sa kinabuhi. Sa mi, Lord, nga naapagin may kaluyahon Ginoo na aming mga limitations, na aming mga desire na dili pa makatuman, dili ganahan pa makabot sa inyong kabuot. And sa mi, Lord, we are working, but you also challenge us, Father God, to really be thinking sa mga kaibigan karon. And God, may it be that your word, your desire, mahin mo makumpleto din sa mga sa kinabuhi. That this faith sa mga Lord will produce perfection and holiness sa mga sa kinabuhi, Father God. One day, matubang may mo, Lord, without effect, kind of person na you become proud, Father God. So, just help us, Lord. And your word would become alive sa mga sa kinabuhi, Lord. Be able to bear your word, your truth, hindi sa mga kinabuhi. And by our lives, we become a faithful witness, Father God. Just also, Lord, continue to lift up to you ang kahintang and Father God sa mga changes in the coming days, Lord, na medyo mo ease gamay ang mga kahintang na mga makabalik-balik na sa mga activity, labi na sa mga pagpanabaho. May it be, Lord, na people will be more careful. Hindi na mo pasagdan Ginoo nga kapatun pa o oportunidad ang virus pag-spread. But God will become more conscious sa mga billings, sabi na sa mga lakaw-lakaw. God,
Ihatag ang wisdom, Ginoo. Ihatag ang pagka-careful, Lord. Balik na ang uban sa mga trabaho. And Lord, grant us anak na abilidad to be keen, to be careful sa mga kinabuhi panigan. Para Lord, hindi namin mabalik sa mga restriction nga paikain. Just pray panigan na katong mga magtrabaho, balik sa trabaho ko din Lord, ang mga companies are able to go back. Yung ihatag Lord, grasya na ang mga Lord, balik na sa kinabuhian. Especially Lord, taas kay panahon na walang income, nagsalaglag sa inabang, and very limited. Labi na Ginoo nga na ay mga peranan, na ay mga monthly dues na somehow Lord, nagkataghan ng peranan. But Lord, we are side ka Ginoo, nagsalig lagi mo sa mga grasya ang kaloy Lord. So, we continue to trust you, anak aside. Salamat Lord kay even sa mga uncertainties o hindi masabtan na mo ang kahitan. We can trust in your goodness and in your faithfulness. Amo kang saligan Lord that you are a God of faithfulness without injustice Lord. You are good and upright sa tanan mo mga pagkabato. So Lord, bisan dili ganahan or discomfort kayo ang amo ang go through because of the virus. But Lord, you are good. Good all the time, Father God, kung mana ang confidence, Ginoo. So God, we just commit you, especially your word. Make me, Father God, na we'll be able to live according to your word. So God, we just thank you and praise you for all these things. Pray in Jesus' name. Amen.
kabalaka.